Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Lance Duterte, apo ni Tate Digong. Sabi niya, Lance Duterte is feeling sad in Davao City. Bakit malungkot si Lance? Ito ang post niya. Ang tahimik ng kapaligiran ng bahay ni Lolo Diggs. Mahilig siya umupo sa harap ng kanyang bahay at makikipagkwentuhan sa mga dumadaan at bumibisita sa kanya. Kahapon lang, nagdesisyon ang kanyang partner na si Hanilet Abansinya na ibenta ito. Pero, yan parang good news ito. Pero ngayon nawala na yung sign na house and lot for sale. We are not sure kung nagbago ang isip niya or sold out na talaga. Okay, so ito, meron siyang video. Pakita ko hindi, picture pala. Yan, dati may house in lot for sale dyan eh. Nasaan ba? Ito, mga pictures. Wala na yung yung gate. Very clear yung house and lot for sale na ipopost ka na ngayon, wala na. So, merong post na nabasa ko ng Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Nagpapaliwanag si Ma'am Hanilet Abansinya na masakit sa dibdib niya every time na pumapasok siya sa bahay niya. Sa bahay na yun ay yung greenhouse. Sa ngayon, hindi na sila nakatira doon. Katulong na lang daw, 4 na katulong. Mula nung may nangyari, sabi niya, I believe yung nangyari, yung balita na isu-search ng kapulisan. So, ang advice ng mga abogado, maglagay ng CCTV sa lahat ng kwarto, sa lahat ng anggulo, pati bedroom, lalagyan ng CCTV para mabantayan, baka magtanim kung anong itanim. Ayaw ni Ma'am Hanilet, wala na silang privacy, kaya hindi na sila tumira doon. So, katulong na lang ang nandoon, na katulong na wala namang amo, sabi niya. Kaya masakit para sa kanya, kaya kahapon, nag-decide siya, ibebenta na lang. So maraming nag-react. Ako nga nalungkot ako. Tapos nung mabasa ko yung mga comments na ang mga DDS na lang daw ang bibili, sabi ko, that's good. Mag-ambagan tayo. So kaninang umaga may tumawag sa akin na subscriber ko from New York. Sabi niya, handa kami sa New York, mag-ambagan kami. Sabi ko, sige, maghintay ka lang. Depende kung sino ang mangunguna, mag-lead ng initiative na kukolekta ng pera para tayong mga DDS ang makakabili sa bahay. Nag-text ako doon sa number na yon 0998. Basta, ine-record ko nasa cellphone ko, Tatay Digong House. Nag-text ako, nagpakilala ako na DDS ako. Tapos, maraming nag-comment sa social media na magtulungan ang DDS para mabili ang bahay para ma-preserve for future generations to see. Ganon. So, paano kami makapadala ng pera? Para, yun na nga, kontribusyon. May respond. Nag-respond talaga. Ang respond lang is highest bidder. I don't know kung si Ma'am Hanilet yung nag-respond o sekretarya niya o kasamahan sa bahay. Highest bidder. Yun ang response. So, talagang determinadong ibenta. So ngayon, it's either, sabi ni Lance, either nabili na or nagbago ang isip ni Ma'am Hanilet. Ano sa tingin nyo?
Nagbago bang isip o may nakabili na? Kung ako ang inyong tatanungin, parang nabili na. Okay? Magbasa nga ako sa mga comments. Kasi maraming interesado dyan eh. O yun, Mariel de los Reyes, nasold na po ba? Ay, akala ko. Nagtatanong pala. Nasold na po ba? Kung may pera lang ako na bibili. Tapos, kapag gusto ni Tatay Diggs na pasulian ko din sa kanya, alam kong ito'y napakahalaga sa kanya. Sold na daw. Nakakalungkot. Simple buhay talaga si Tatay. Kung may pera ako, bibilin ako. Malungkot kaya si PRRD kapag nalaman niya na wala na siyang bahay. I believe na itong desisyon ni Ma'am Hanilet, na i-clear niya ito, na pag-usapan nila ni PRRD. Hindi naman pwede na si Ma'am Hanilet lang ang magdesisyon. Napag-usapan na yan. Hay, di ko man lang na-experience makita ang bahay ni PRRD na andyan siya physically. Ako, nakita ko yung bahay, wala siya. Nung presidente siya, 2017, nakita ko, mas maganda talaga yung nandyan siya. Kailangan wala na eh. Standy na lang nandun. So ano ba? Nakakalungkot. Afternoon. So sad naman. So wala nang nagbabantay. Nung una kasi nagbabantay yan. Binabantay ng mga tao. Kailang nung nawala na yung threat o hulga na papasukin ng mga pulis, so wala na rin yung nagbabantay. So katulong na lang ang nandun. Okay. So comment. Nagbago ba ang isip? Mas maganda sana kung nagbago ang isip ni Ma'am Hanilet. Sana nga ganun. Kailang my opinion, ang guess ko is naibenta na. Maraming gusto niyan. Kung may pera lang ako kailang highest bidder eh. May nabasa akong comment na yung area daw na yan, ang prevailing price, 20,000 per square meter. Ilang square meter yun? Maluwang-luwang din. So, millions ang halaga. Wala naman akong million. So, ipagdasal na lang natin ang pamilya Duterte sa pinagdadaanan na nila ngayon, lalo na yung interim release ni PRRD. Araw-araw ko yan pinagdarasal. And I believe marami sa inyo rin nagdarasal. Ituloy lang po natin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is binibigyan nating tulong sa tribo in terms of yero and pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay Ogero. I-atop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Nani ang atop ni Kimay. Nga silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Kit na ni siya. So nagaulan na gyud sayo pagani o karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pagkatop ug nindot na gid kaayo. Ug karon unsa inyong mga istorya nga humana ang inyong pag-atop
Kaya Sa inyong balay. nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakauman na gid mig atop tanawa na nami atop sa among abuan. Salamat gid kaayo sa Ginoo og kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay nakauman na mis among balay. Salamat gid kaayo murat akong sulti. Okay, salamat kayo. Salamat.